Hello mga kababayan! Magandang hapon po sa inyong lahat. Eto na naman po kami sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office, kung saan pinag-uusapan natin ang mga buhay at mga karanasan ng ating mga kababayan nandito sa Canada. Kasama naman po natin muli ang ating boss. Walang iba, kundi si Atty. Jake Aguilar. Magandang hapon. At ang ating paralegal, Jennifer po, Mag-Isabel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong araw pag-uusapan natin ang mga experiences or unang ginagawa ng mga kababayan natin upang makapaghanap ng trabaho, paano ba sinisimulan at kung saan pumupunta ng mga sites para makahanap ng trabaho. Yeah, so last time po napag-usapan natin yung mga first job nga po. So ito yung parang part 2 nun. Right. Pag-usapan natin paano ngayon makakuha ng trabaho, tsaka share natin yung experience natin, paano natin nakuha yung mga trabaho natin so far. So ako, I can say na siguro 2, 3, or 4 na yata yung naging trabaho ko. So I can share with you later. Pero yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Yan. Ma'am Jen, ikaw? Nakakakita tayo ng trabaho sa Indeed o kaya pagsakay natin ng train, makikita mo doon, may mga ads doon. Right. Ayun, so siguro, direct to the point tayo. Ano yung unang trabaho mo nga ulit? Si Jennifer. Yan. Marami experience. Ano yung first job mo and then paano mo siya Paano ko siya nakuha? nahanap? Ang unang trabaho ko talaga is yung Walmart, yung fashion associate. Yeah. Almost 2 months ako walang trabaho. Ang pagdating ko, medyo mahirap kasi bagong dating tayo eh. Wala tayong Canadian experience when it comes to pag-usapan natin ng konti ang Canadian experience na yan. Wala tayong Canadian experience. So luckily, yung auntie ko may kasama sa trabaho na nagtatrabaho sa Walmart and hiring sila that time. So inirekomenda ako and then na-hire naman. So yun yung first. So talagang kailangan may network ka. Okay, nabanggit mo yung keyword network. Pero 2 months ka walang work. Ano yung ginawa mo nun? Kasi fair naman na umasyal ka muna, syempre bagong bansa, enjoy. Sabi mo pangarap mo makarating dito, di ba? So ayan, nakarating ka na. So syempre iba pa yung feeling, wow, Canada. Wow, Canada. So namasyal ka muna, yun muna, namasyal ka. Nagpasyal muna and then kasi mga ilang days na lang, ilang days na lang start na ng school. So school, tapos habang nag-aaral ka, tingin-tingin ng work, ganyan. Nagpunta ako sa mga website, nag-check doon. Ang entry niya po si Miss Jen, international student. So hindi naman talaga siya pumunta dito para mag-work. So yung pwede ka mag-work up to 24 hours. At first, sir. Yeah. Ngayon, ngayon. 24 hours per week. Pero dati iba yung rule, di ba? Ilang hours ka nun? 20? Nung una, 20 hours tapos, and then pumayag sila ng unlimited hours. Pero yun kasi ang allowed. just to clarify, hindi naman pumunta si Miss Jen para mag-work talaga dito. Aral pumunta siya talaga. As a international student. So anyway, to continue, 2 months. Pero naghanap ka na nun? Naghahanap-hanap ka na ng work nun? naghahanap-hanap na ako nun, sir. Yun nga, sa mga website, sa mga kakilala, tanong-tanong. And then, Canadian experience, yun nabanggit mo. Anong, sabi lang ba yun sa'yo na, kailangan mo na Canadian? Sino nagsabi sa'yo na kailangan mo na Canadian experience? Hindi naman, sir. It's just that, mostly kasi nang napag-applyan ko before Walmart, syempre, hanapan ka ng, nakapagtrabaho na ba to sa Canada? Mukhang bago. Pero, pagdating din kasi dun sa pag-apply ng trabaho, kailangan meron kang, yung tinatawag na cultural fit. Exactly. So, just a little bit of context, especially dun sa mga yung nakikinig ngayon or nanonood, na wala pang experience dito sa Canada, na wala pang idea. Yun nga, kaya kayo nanonood para makakuha ng ganong klaseng idea. Dito, malaking issue yung nga, Canadian experience. In fact, diretsahan kang tatanungin ng employer noon. Hindi ko na yun inabutan, that was a long time back. Magsa 13 years na kami dito. Kumbaga mas matagal na yon na panahon na diretsahin ka, do you have Canadian experience? Ganon. And then, syempre, pag bago ka, sabihin mo wala. Sabihin siya, maghanap ka muna ng Canadian experience. So anyway, yun yung issue noon. Yun yung issue. And ngayon nga, bawal na yon. Hindi ka na pwedeng tanungin. Pero, andun pa rin yun. Andun pa rin siya. Subtle lang. Hindi ka nila kasi nga bawal na. Pero inaalam pa rin ng employer ko, may experience kaya to? Ganun pa rin. So anyway, totoo yun. And me as a, na rin ngayon, employer. Minsan, tinitingnan natin yun eh. To other means. Kasi nga, as you mentioned din, na-mention ni Miss Jen,
yung cultural fit. Kasi syempre nga, Cultural bago tayo sa Canada, kailangan natin mag-fit, di ba? And then, Yes. meron mga certain expectations kasi, especially mga employers, di ba? We To can go continue, deep. so yun, medyo, ayan, alam mo na yung Canadian experience, ano, and then, ano na ulit? Sige, kwento. And then, syempre, Proceed. syempre pagkatapos nun, kung muna uwi tayo sa Pilipinas sandali, nag-resign tayo sa Walmart. And then, luckily, nag-apply tayo sa TTC, yung summer student program nila. So, during summer, nag-hire ang TTC ng, ng work. After ilang months yun pagdating mo dito? Naka-2 semester na ako, sir. So, Ang semester, ilang buwan yan? 3.5 months. Aha. Okay. 3.5 months, tapos another 3.5 months. Okay. Ayan. So, pagbalik ko, summer break. Kaya allowed ang mga international student to work Yun, full-time. Kasi break yan. Kasi Sa summer mga break. hindi Kung nakakalam, full-time student ka. pagka naka-break, pwede naman na lumagpas doon Pwedeng sa sinabi full-time. ni Nick. Okay. Yes, ayan. So, ang gusto ng TTC, kasi gobyerno siya, meron kang experience. So, yung experience Ganun din, sa di ba? Walmart, Experience gusto na nila. naman. Kasi tinanong nila, Experience again. Again, yeah. during the interview, they will ask you, you have experience in customer service. Yeah. And I said, syempre, yes tayo. Ayan. So, ayun, natanggap tayo. And then, it added dun sa Canadian experience mo, which is maganda kasi Dahil sa government. Walmart yun? Dahil sa Ang Walmart. bilis, di ba? Kakapasok niya pa lang sa Another Walmart. one. Yes. After a few months, nagamit niya na agad yun, yung pagpasok niya sa Walmart sa TTC. So, that's a Some good big points kasi. yeah, points yun. Kasi is a big tinitingnan point. din ng mga employer yung existing at saka yung previous job mo nga. Saan ka ba Yes. nagtrabaho before? Saan ka Tsaka pag sinabi kasing Walmart, may pangalan, kilala yung Walmart, Yeah, di ba? yung company. A very may, well-known may company. reputation siya. So, okay, good. Yes. But Proceed. as well, yeah. Proceed. Yeah. Parang ano, Hindi, saka kasi yung cultural fit, doon mo talaga mararanasan sa workplace na yun. Dahil iba't ibang lahi talaga yung nag-work. Right. And then iba't ibang religion kayo. So you have to get along with them talaga. Kasi doon papasok yung professionalism mo, yung work ethics mo. Doon din talaga na-develop. question, may mga inattendan ka ba na seminar or may mga ganito, parang ganitong programa, Yeah. YouTube na just to gather more information about yung workplace Trainings, culture sa Canada, etc. Yeah. Actually, yung school namin nagkakandak ng ganyan, pero it's very unfortunate na wala tayong time na umattend sa ganon. Pero I think it works kasi may mga helps. kasama, it helps. Kasi may mga kasama akong na-hire doon sa mga ganong program ng Right. school. Okay. I think na nakiki-join naman doon, na kasama doon yung parang may McDonald's, Right. may Pero mga... na-hire ka pa rin naman, di ba, sa TTC as you mentioned. na-hire pa Okay, naman good. sa Very TTC. good. Yan. Ano lang yon, makikita mo, halimbawa, sumakay ka ng train, okay, TTC jobs, ganyan. Okay, so that's one way. Kumbaga, walang kapit, walang kakilala, walang backer. walang backer, may posting lang, May okay, posting apply. lang. And then, And then, talagang, very good. I think, Canadian, lalo na yung Canadian government, they look into your resume, yung papel mo, Yeah. talagang tiningnan nila. Speaking of resume, how do you prepare Yun, that? Because magandang considering tanong. Yeah. you're from another country, kasi we have different style there. Exactly. Yun ba? Yun nga, tinuro din ba yun sa school or what? I have this professor, tinuruan niya kami. Sabi niya, dapat may 3 puntos. Sharp, short, on point. Puro Yun ang sharp, sabi niya. okay. Kasi kapag ang resume mo, 3 page, hindi na babasahin yan. Kasi parang... Yeah. Sabi ng nakapa- professor. nga, sabi nila. sabi nila. Ayan. Okay. Pero dagdagan ko yun kasi totoo yun. Meron talagang standard. Ito, ako Yeah, nag-attend din yeah. ako sa Yes. ng actual na seminar para dyan. Imagine na resume making ano. So 1 to 2 pages lang daw Okay. ang standard dito sa Canada. Tama ka, pag lagpas ng 2, 3 or more, Ayan na. that's the first indicator na Wag na to. hindi to bago lang to sa Canada. Hindi niya pa alam. So yun nga, those are the subtle ways for the employer to know kailangan pa nito ng Canadian experience. Parang ganon. So hanggang 2 lang. So hindi katulad sa Pilipinas, walang limit, 'di ba? Walang Pakapalan nga tayo kung Yeah, marami. I know. So the second Pagandahan pa ng papel. Yes. Yeah, tsaka walang picture nga as we Dito discussed walang last picture. time. Hindi mo pwedeng ilagay din yung age mo. Tsaka yung civil Marital status. Anything na Marital pwedeng status. i-discriminate ka na wala namang ang kinalaman sa trabaho. So, Right. kumbaga, trabaho lang ang dapat na nakalagay doon. Any things that are relevant to your job na ina-applyan. So, tsaka isa pang naalala ko, matagal na yun kaya I'm just trying to recall. Yung kailangan mong direct to the point, kung ano ina-applyan mo,
tingnan mo kung ano yung requirements doon, yun lang yung sagutin mo. So, wag mong ilagay doon sa resume mo yung bagay na wala namang kinalaman doon. I'll give you an example yung nag-apply ako noon. Kasi nga, nagtrabaho ako as an accountant before and as a lawyer, di ba? So, parang magkaiba yun dito eh. Sa atin kasi pwede mong ilagay CPA lawyer, ganyan. Paangasan na lang, dami may mong dating. tinapos Galing. nila. Dito it doesn't really work. It doesn't work here kasi sasabihin nila overqualified ka. Which is, sa atin nga sa Philippines, walang sense yun. Parang okay nga yun na overqualified ka, di ba? Sabihin, Dami galing mo, alam. di ba? Daming Galing. Dito, hindi eh. Kung ano lang yung sakto, yun lang yung gusto nila. Yeah. Kasi pag overqualified ka, parang hindi ka rin motivated or malamang aalis ka din agad. Yes. Something like, so Yeah. ayaw nila noon. Gusto nila sakto lang. Sakto lang. So that's one key. Yun, so yung ibang, so, depende sa ina-applyan ko, ako noon, pag accounting lang yung credentials na lalagay ko doon. So hindi ko Maganda lalagay yung tip mga yun, lawyer doon yeah. kasi wala namang kinalaman yung sa ina-applyan ko. They say Yeah. like you have to customize or personalize your Highly resume customized. Kaya nga- according sa job. Kaya nga 1 to 2 pages lang din. Yeah. Talagang Yes. if-fit mo lang doon. Hindi mo Right. pwedeng lagyan ng kung ano-ano na wala namang lalo kang hindi makukuha. And the other thing is, meron din naman na parang skills na portable na tinatawag. So hindi man yon directly related dun sa job na ina-applyan mo. Pero katulad ng nangyari sa'yo dun sa TTC, sabi, meron kang customer service. Kasi Yes. Meron dun sa customer service experience mo before, ang tawag doon, may port mo yun eh. Magagamit mo pa rin doon Magagamit mo sa kanila. sa kanila. Yes. So, yun yung So, mga that's a good key na thing. kailangang intindihin pag gagawa tayo ng resume. We have to meet like specifically yung job na Talagang a-applyan direct mo. to the point. Parang, Sure. di ba, Yes. yun ang Canadian, anyway, sa Western culture, mas gusto nila direct to the point eh. Hindi yung Straightforward. paligoy, kung ano-ano. Maraming pakapalan. flowery. Hindi Hindi tayo flowery. sa hindi atin ganun. kasi mas marami ka pang experience, mas ilalagay mo Exactly, lahat. nalagay mo lahat doon, pakapalan ng The more, resume. the merrier. Yeah. So baka may 15 pages pang iba dyan. At saka kasi, isa pa, dito nga kasi, madali lang yung pag-hire and pag-fire. So, Right. pwede ka nilang i-hire on the spot kasi anyway, like the following day, pwede ka nilang i-let go na ganun-ganun na lang din. Eh. So, ang madalas dito, yung resume, para lang yun, makakuha ka ng interview, para lang makausap mo yung kung sino man yung nag-hire. And then, tetas ka niya, start ka, like bukas. Makikita niya kung paano ka magtrabaho, di ba? Kung paano ka makihalubilo dun sa ibang tao. And then, based on that, depende kung hahaba pa yung stay mo or yun nga, pwede ka nang i-let go. So, the other key is, titingnan naman nila eventually yung actual job mo, yung actual performance mo. So, Yes. by that time, yung papel mo, yung resume, wala nang kwenta yun. Hindi na yun magagamit kasi papel lang yun eh. Di ba? Parang ganun. So, titingnan yung actual na ginagawa mo dun sa work. So, yun nga, kung in my case, lawyer ka naman, pero ang ginagawa mo, like, bookkeeper, parang gano'n, or office manager nga, anong kinalaman ng law? Hindi na yung kailangan, wala nang relevance yun, tsaka unang-una, hindi mo nga dapat ilagay sa resume mo. Plus, pag tinitingnan yung actual work mo, yun lang, kung ano lang yung kailangan nila para doon sa actual job or role. Yeah, Yun straight lang. to the point. Straight to the Right. point. As long as you're doing your job, yung pinasok mong trabaho, and then ipakita mo na professional ka naman, and then you can get along with anyone. Yun ang importante kasi sa kanila especially kapag sa malaking entity ka nagtatrabaho. Ang gusto nila, lalo na sa mga Pinoy, kasi iba yung sipag ng Pinoy talaga Pag nakikita nilang ginagawa mo yung trabaho mo talaga, natutuwa sila. They are very happy about it. And I think that's one edge na meron ng mga Pinoy. Hindi sila mareklamo. Basta yes lang ng yes, and then gawa ng gawa. Ito pa lang din. Dagdag ko na lang din kasi siguro tayo mga Pilipino, wag lang tayo ding yes ng yes. Minsan Yun, magtanong din tayo. Medyo ano din yun kasi yun nga, totoo yun na tayo yung mga Tayo Pilipino, yung sunod lang ng tipong sunod. sunod ng sunod. Kasi Totoo masyado yan. tayo sa amo natin, sa mga boss natin talagang Obedient, masunod, obedient tayo. Without question, gagawin natin. Right. Yes. Pero dito, importante na magtanong ka. They actually expect you to ask questions para ma-confirm, alam mo ba yung ginagawa? Naiintindihan mo para saan ba to? Naiintindihan mo ba yun? Parang ganon. Mas na-appreciate nila yon actually. Para masiguro na yung ginagawa mo,
inline siya doon sa goal nung company. Hindi yung trabaho lang trabaho. Yung pala, wala na palang masyadong kinalaman yung ginagawa mo. Gawa ka lang ng gawa kasi akala mo yun yung utos sa'yo pero hindi mo naintindihan masyado. Kasi ayaw mo rin magtanong, nahiya ka. Yeah. Kasi tayo, pag nagtanong, parang iniisip natin, Baka isipin bobo wala tayo kang or alam. something. Sorry. Yeah. Sorry for the word. Pero parang medyo, alangan. tayo sa, yung intelligence natin medyo mahina. Parang gano'n. Pagtatanong Ayaw natin ng magtanong. So, hindi gano'n. Dito, Yeah. pag hindi mo alam, tanongin. Magtanong Actually, ka. gusto nila yung nagtatanong. Mas gusto nila, Gusto exactly. nila Mas yung na-appreciate nila yon. Yeah. Hindi ka naman They don't nila- take it as a negative. Kasi Right. sa Pilipinas din, yung mga, sabi natin yung boss, pag nagtanong, ini-question mo ba? criticize. Tatanong eh. Ba't mo tinatanong hindi mo yan? alam. Mga ganon. So, Hindi mo alam yan. Ba't di mo Hindi mo alam? alam. Dapat alam yung mga ganon. So, dito, walang ganon. Walang As far as I know, yung mga boss, mas gusto pa nila na magtanong ka. Tanong ka. I-recap natin yung Ayan, yung sa recap. resume, no? Yeah. Make it concise. Make Concise. it 2 Yeah. pages at 2 least, no? pages. least two Tapos, Maximum na yun. Yeah, Maximum alisin 2 natin yung pages. age doon. Alisin natin yung marital status doon. Walang picture. Walang Alisin natin yung picture, gender yeah. doon to avoid discrimination. Yes. Yeah. Dito nga may accommodation din sa mga disabled. Yes, Yeah. very. They provide very- that. Ayun. Sasabihin ko ulit, very mindful sila when it comes to special accommodation Right. to people with disabilities. Totoo yan. Yan. Dito sa Canada, marami tayong mga may mga link where you can find job actually. Can you mention or name some? Yung Walmart kasi tumatanggap talaga sila ng mga special ulit nga. So, accommodation. yung Walmart, paano mo nga ulit nakuha yun? Balikan natin yun. Oh. Network or? Network. From Networking. tita, from So, From my may aunt. kakilala. network yun. From my aunt, tapos- Sino ang kakilala niya doon sa Yung Walmart, tita ko, may kaibigan siya kasamahan niya sa work, may pamangkin sa Walmart na, okay. na nag-work So, yeah. doon. It So, works, Nakita niyo yung connection nun? May Okay. tita ka. May tita. Sundan natin yung connection. Yung tita mo, may kaibigan may yung kaibigan tita siya. ko, may pamangkin siya sa may Walmart. pamangkin. Yeah. In Yeah. other words, Networking may na backer. lang. May backer. Sa Pilipinas kasi dapat may backer. Hindi, I think For gusto some- kasi nila for parang some jobs. somehow kilala. Para- Tama yon. And I can add to that. Yung first job ko, network lang din. So ito, kwento ko ng konti. Naghanap kami no ng maupahan. Apartment, yan. Napag-usapan natin apartment. And ate. And, and then, yung kausap namin, broker siya. Actually, hindi naman pala namin kailangan ng broker. Pero, na-i-recommend lang, tanungin nyo to, baka matulungan kayo. So, nakausap kaming broker, and then kwento-kwento. Dito uso yung magko-coffee kayo, yan nga, Tim Hortons. Right. Kayo marami. Yeah. Yun ang Tim office ng mga maraming tao eh. Tim Hortons. So, Yeah. usap-usap. Tapos kwento-kwento, bago lang kami dito. And then, naghahanap kami ng matitirahan. And then, syempre, trabaho na rin. Wala pa akong trabaho kasi nga kakarating lang. Tapos, natanong niya, very helpful mga Canadians, by the way. Yes. I can Very helpful. agree Isang to that. maano Yes. ko masasabi ko. Yun nga, puti man or what. Yeah. Very helpful. Tsaka yun nga, Very walang welcoming. discrimination. So, anyway, naghanap ka ng trabaho. Anong ginagawa mo? Sabi ko, dati akong lawyer, pero accountant ako noon before that. Tapos nalaman niya lang na, teka, may kaibigan ako. Sabi niya gano'n. Naghahanap siya ng accountant. Tama. Puntahan mo siya, tawag mo ito yung number. Ganun kabilis. Ganun kabilis. So, sinundan ko syempre yun, di wala naman ako ibang di ba? Tapos, yun, nakausap ko nga yun, and then, name drop. Saka, tinawagan na rin siya. na, ito, may mag-a-apply sa'yo, itong pangalan, ito, ganyan. So, yun, medyo napagaang na yung flow ba? Yung flow, Tapos, para makuha yung job. para makuha yung job, tsaka syempre referral ng kaibigan niya, siguro maganda yung relasyon nila. Doon, malaking bagay po yun. Sa atin, ang tawag nga doon, backer, ganyan. Yeah, backer. sa Pilipinas. Pero Pero dito, dito, hindi siya masama. networking. O networking Yeah, lang. networking. Hindi Hindi siya pangit masama. yung, walang Network. negative That's connotation. right. Kasi Walang sa atin, negative backer ayun. connotation, backer. Pasok mo to Kailangan kasi din. kahit Yes. hindi Ito qualified or what. tatanggapin, hindi qualified. Tanggapin, syempre. may backer. Siyempre, Ganun. dito, kailangan qualified kasi din, yung nag-refer, mapapahiya din siya. Yes. Pag yung na-refer niya, medyo sablay, di ba? So, it's more on that. Pero yun yung way para ko nakuha. So, ang number one talaga. networking. Network. Number one. Networking. Yeah. And ito din, Ganyan nasusulat. naman dito. Nasa sulat. Kasi nag-attend din ako nung yun nga, workshop for this. Sabi nila, 80%, as much as 80%, maybe even more. 80, napakalaking percentage, di ba? Network daw yun eh. Totoo. And mukhang totoo yun. Oo. Yes. From what I know then and until now. Kasi yung mga
employers din, tamad din sila mag-post sa mga LinkedIn. Tsaka may bayad yung iba nun eh. Yeah, May bayad. correct. At saka matrabaho. Yun sila, ang gagawin lang nila, yun nga, katulad nun, nakwento niya sa kaibigan niya, oy, may kilala ba kayong accountant? Naghahanap ako. Ganun dito. Word of mouth. Yeah. And ang una rin tinatanong yung mga empleyado or kahit sino, pag nagpa-party sila minsan, yun ang pinag-uusapan nila eh. Kailangan ko ng ganito or naghahanap ako ng ganito. So yun 80% ng trabaho daw and mukhang totoo naman, nakukuha siya through networking. Through networking. Kahit nga mga application for survival jobs, no? Networking na lang, usap-usapan, for example, usapan magkakaibigan, yung tipon-tipon sila. From there, Yeah. uy, anong ginagawa mo? Ganon. Ay, available Exactly, si, oh. ano sa amin ganito. Pwede Yeah. ka sa ganitong trabaho doon. Yun lang, from there, networking na yon. Kaya, Yes. kaya kailangan masanay tayo sa ganun. Hindi tayo sanay na mga Pilipino sa ganun eh. Kung tayo kasi kung party. Pero ang mga Canadian, sabihin natin ganun, natutuhanan ko din yan dahil dun sa second job ko. Mamaya i-reserve natin ng konti yung second job ko. Pero dun ko yan natutunan na every time, especially may party, Yeah. kakausapin mo lahat yun. Lahat ng nasa party, kahit mahihain ka sa hindi, kung gusto mo ng trabaho, Yeah. iikot ka. Kakausapin mo yun even for just 5 minutes, pero kailangan kahit paano magkakilala kayo, Yes. malaman mo pangalan, anong ginagawa niya, etc. I-exchange. Parang almost mandatory yun. Almost. Dito sa Canada. If you want a job, yun yung Yes. tanong. Kung ayaw mo job, di wag. Pero kung if you're looking for a job or if you want to improve your Kailangan career, dito. kailangan mo mag-network. Pag may Mag-network. party or may okasyon na ganyan, May okasyon. iikot ka, kakausapin mo silang lahat. Nahihiya ka man or what, kakausapin mo sila. So, yun. Hindi ka pwedeng, shy type Hindi doon. pwede, no? Yeah. Kailangan. Ang sabi nga Lumabas nila, ka, out of kailangan- your shell. Dito sa Get out from your Canada, shell. tsaka yung West, hindi sila ganun eh. Prangka sila, direct to the point. Wala rin naman dapat ikahiya kasi hindi naman sila critic eh. Critic. Hindi ka nila i-criticize, hindi ka nila i-down, hindi ka rin naman nila i-discriminate as far as what we know dito Yeah. sa Actually, Canada. very accommodating. Very welcoming yung Very mga Canadian. helpful yun nga Yes, very as I mentioned. helpful. Tapos, yun, hindi kayo di-discriminate just because Yeah. of your looks or yung Bawal ano. na Basta bawal. ang importante, kaya mong gawin ng trabaho. And Yeah. marunong ka Tama yun, trabaho lang. makitungo sa ibang Trabaho tao. lang. Yeah. So aside from doing the networking, no? Did you do research as well? Yeah. Yes, yung mga nagtingin ako ng mga website. Actually, before Walmart, na-interview ako for housekeeping job. Doon sa nani.ca yata yun. I don't remember it na, pero somehow like that. Nagpunta kami, so malayo siya. Hindi ako pinayagan ng lola na mag-work Dahil? doon. Kasi malayo. Sa Mississauga, nakatira kami sa malayo north. nga naman. Yeah. Malayo. So, hindi ko siya tinanggap. Kung nandito sa Toronto, Yes. just Pero the guy only saw my profile doon sa website. Okay. Nagtitingin sila kaya nga ang sabi nila gawa ka ng LinkedIn. Yan. Okay. Yung yan may profile ka. nabanggit mo din. LinkedIn, Yeah, dito LinkedIn. usong-uso yun eh. Kaya Yes. nga. So, Diyan kasi, nilalagay mo yung profile mo kung Yeah. anong ka. And then, pag may nakakita sa'yo, they will email or send you Yes. message. yan ang pinaka-social media nila. Right. Kung ikaw ay Like nga, professionals. sa mga professional. So dito, talagang pinupush nila yun. Yeah. LinkedIn. LinkedIn, ano pa ba? Just to give them idea kung saan sila pwedeng mag-check. Kasi kami, nung nag-aaral kami, tanungan din kung may trabahong ganito. Baka gusto mo mag-apply dun sa Tim Hortons namin. Ganyan. Hiring kami. Yeah, ganun naman Minsan talaga. sa mga professor din namin mismo nang gagaling. So I had this experience habang mag-i-introduce ka ng sarili mo pag bago yung professor So sinabi mo yung previous job mo, kung taga saan ka. So nung nabanggit ko na court stenographer ako, sabi niya, baka pagdating ng araw, pag-graduate mo, baka gusto mong magtrabaho sa gobyerno as court reporter. Yun Yeah. kasi tawag nila dun dito. Right. So, yan. Siyempre, hindi naman natin maano yung ganun kasi parang kailangan yata PR ka. I don't know then. Hindi pa ako sure. Pero, ayun, may mga sinasabing ganun. From your professor pa yon. Nagbibigay din sila ng info on how to get your, Yeah. kung anong trabaho. Yeah. Meron ka pa bang ibang naging trabaho? Ay, oo, After, kasi ang yeah. dami mong work. Tapusin natin Yeah, yun. tapusin natin yung... so you Before end the with... upgrade, bago ba ako magpunta dito sa Canada? Nandito na. Nandito na? So, Okay, Walmart, so TTC, malalaking company Walmart, po yun, by the way. TTC, nagtrabaho po ako sa Pizza. Wow. For a while lang naman. Walmart, Yun. TTC, now pizza. Puro mga kilalang Yes, company ayan, po yan. Iba ang
Ayan, yung mga ganun po. Paano naman? Kwentuhan mo Paano ka kami. naman Paano ka nag-connect naman doon? nakapasok doon sa Paano ka- pizza-pizza? Kasi may kasis ako sa Connection na Apo. naman po. Yan. Connection naman Iba sa talaga pag organization maraming niya, connection yeah. eh. Well connected. I was Well thinking connected. kasi baka hindi na ako matanggap anong ulit sa kwento nun? Walmart. So, talas. may sis ka and then, i-trace natin yung connection. Okay. Trace natin. Oh. So, ganito, habang nagtatrabaho ako sa TTC, syempre, gusto ko pa ng isang job. Parang Okay. hindi ako mabubuhay ng isa lang ang job. Okay. So, sabi ko sa mga kabrad ko, sa mga kasis ko, uy, baka may alam pa kayong trabaho na part-time, ganyan, pwede pa ako. Kasi nag-iipon talaga ako ng pera para dun sa tuition fee. yeah. Bursary? Okay. Yung mga Yeah, ganun. so, So, paano ulit? Yeah. Si sis, Si sis, ayan, may anak na manager May na anak. sis din sa Pizza-Pizza. okay. So, natanggap tayo doon. Okay, so ay anak niya, manager sa Pizza-Pizza. Habang hinihintay ko yung application ko ulit sa Walmart kasi I was, nag-apply ulit ako dahil nga nag-resign ako nung umuwi. Hindi ako allowed magbakasyon ng isa't kalahating buwan kasi part-time lang naman talaga tayo and wala pa tayong 1 year sa kanila. So, it's understandable na, okay, mag-resign ka and then pagbalik mo, kuhanin ka namin. Luckily, ibinalik naman ako after matapos nung TTC. Ayan. Kasi importante din naman kasi dun sa pagtatrabahuhan mo, yung availability, yung oras mo na ilalaan sa kanila. Meron pa ba after pizza-pizza? Wala na. Wala na. Ito na. Pero that helps, no? That helps. Yung networking, part of the networking, Oh. yung mag-join ka na As organization. you can see, yan, network Yeah, talaga, no? Yeah, Tapos, network. Kasi yung organization, yung sinalihan ko naman is international din. So, kahit saan ka talaga tapos yung magpunta. isa direct, di ba? TTC, direct yun eh. Kasi may Direct, post yeah, sila, direct. apply Kasi ka nakita direct. ko lang siya sa bus. TTC Iba-ibang jobs. style, no? So as you Iba-ibang can see, style. hindi yan yung sa Indeed, Monster, hindi Yeah, ganon, di ba? Hindi So, siya pwede ganun. rin ganun. Pwede rin yun, pero sabi nga din nila, yun yung 20% eh. Yun yung Yun yung... maliit na Parang percentage nag-post lang na sila for formality. for formality, tsaka yun nga, konti na lang yung na-hire sa gano'n. Yes. Nag-apply Usually may na-hire. din ako noon, or at least nag-submit ako ng profile, kasi meron noon parang isang website or organization na nagkikater sa mga accountant. So naggawa ako ng profile doon. Na-interview naman ako, pero hindi ako nakuha kasi I don't know. Baka nga Canadian experience. Hindi totoo kasi wala pa nga ako talagang experience. Buti na lang yung first job ko, medyo hindi siya ganon na kahit pa paano na-demonstrate natin na kaya natin gawin yung job. Kahit nga, yun nga, wala akong experience as an office manager. Pero napag-usapan namin yun actually. Alam niya na newcomer ako. Medyo parang siya eh. I'm just trying to recall, tagal na. Medyo nag-sync din yun sa kanya eh. Pero sinabi niya na, I don't care about that, mga ganon. Kaya medyo gumaan yung pakiramdam ko. At least. Kasi ini-expect ko na rin yun. Kasi nga, yun, alam ko na yun eh, yung Canadian experience na yan. Meron nga rin akong parang video or may training, merong program akong dinaanan para explain yung mga yon na sinasabing although bawal na siyang tanungin directly, hinahanap pa rin ng Yes. mga Kasi employer. minsan deciding point nila yun. Kasama sa deciding point. Kasama yon, Tama po ba? ang sabi nila, magtrabaho ka kahit ano lang, magkaroon ka lang ng experience. Whatever that is, yun nga, kahit anong klase ng trabaho, basta lang meron. And after a year or so, or kahit a few months, basta lang magkaroon ka nun. Then, tsaka ka na pwede. Kasi, may mahabang kwento yan eh. Tsaka na lang natin siguro. Kasi parang, yun yung naging tradition anyway. Ito yung short story niyan. Tradition na yun eh. Kasi yung mga unang pumunta dito, dumaan din sila sa ganung process eh. Yun nga, dati talagang diretsahan pa. So, ano na sa kanila yun eh. Dala-dala nila yun. Nung sila naman ang naging employer ngayon, naintindihan nila yung importance nung pagkakaroon ng ganong klaseng experience, Canadian experience. Pero wag mabahala yung mga walang experience, no? Kasi ang Canadian community, very welcoming. Very welcoming. Very accommodating. So, They will understand. meron lang tayong mga kailangan matutunan. Siyempre, kailangan natin mag-fit kasi siyempre ibang bansa ito. Tayo ang mag-fit. Hindi sila tayo yung ang mag-a-adjust. mag-a-adjust para sa, hindi sila. Yes. Tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. Anyway, tayo yung may gustong pumunta dito, di ba? So, ganun And lang. always remember po na ang tayo naman ay kumbaga nandito para magtrabaho and then para sabi nga nung pumunta tayo dito greener pasture, di ba? Right. So ayan, kung binigyan po tayo ng opportunity para makapag-work kasi para sa akin pag mahal mo yung trabaho mo talagang Exactly. So, yun na. yung malasakit nandun Tatlo, no? So, Sabi mo, nakatatlo ka pa tatlo. lang. Walmart,
TTC. and Pizza. Pizza. Ayan, yung tatlo na ito yan. lang din. Oh, yan. Ako naman, Tsaka kasi ito. nakatatlo ka na eh. Sir, ikaw, ano yun? Para lang din ma-share, no? Yes, Ma-share ng yes. konti. So, yun, as an office manager, ang na-experience ko naman doon, yung kami nag-hire. Ako yung, okay. part ako ng hiring, ako yung human frontline. resource, Ako yung nakatao doon. So, yun. nagugulat ako minsan, meron na lang dadaan na magdadrop ng resume. Okay. Tapos magtatanong, sino ang pwedeng kausapin dito? Ganon. Yeah, ganun. Parang sa atin, ang dating, ang angas nito ha. Sino pwedeng kausapin? May appointment ka ba? Wala. Pero sino kayo? Ganon. Parang diretsahan sila. Yeah, Kasi yeah. naghahanap ako ng trabaho, ito yung resume ko. Ganun-ganun na Ako lang. yun eh. Ako yun. Ganun-ganun na Or lang. andyan yung boss, pero ako muna. So nagulat ako sa ganon. Minsan, tinanong ko nga din yung kasamahan ko. Kasi I was still parang trainee, sabi natin ganon. Trainee. Manager trainee. Kasi nga yung pinalitan ko, magre-retire na siya. So, naghahanap nga ng kapalit. So, ako yun. So, syempre, andyan pa naman siya. Tinatanong ko, ba't ganun? Parang, Disrespectful. ganun ba talaga dito? Parang, bigla na lang yung dadaw, walang appointment. Sino pwedeng kausap? Sabi niya, normal yun. Normal. Pala yun. So, Yes. doon ko natutunan, ganun pala talaga. So, kailangan natin yung laksan yung loob natin, huwag tayo mahiya. Normal pala yon. At saka, actually, yung ginawa niya, tama yon. Ganun pala dapat. Ganun Plus, dapat. malaking bagay na nakikita siya nung tao. Kunyari, ako yung mag-hire or andun na siya eh. So, kung may tanong ako sa kanya, matatanong ko na siya right away. So, may advantage din pala yun. Kaysa yung mag-send ng email, naghahanap ba kayo dyan? Kasi minsan nakakatanggap din tayo ng mga ganun, di ba? Or minsan ginagawa din natin, may trabaho dyan. Or yun nga, gawa ka ng profile sa Indeed Monster. Hindi naman kanya nakikita eh. Tsaka yun nga, di ba, bawal ang picture. So, ito, siyempre, hindi mo pwedeng takpan yung mukha mo. Ayan na siya. So, kahit pa paano, like, I'm here, like, Yeah. may tanong ka ba sa akin kung kaya kong gawin ito, ganyan? Tanungin mo na ako ngayon. Gusto mo, bukas, subukan niyo ako. Yeah, Minsan may try ganun niyo nga, ako, very, ganyan. very forward sila na, pwede ba ako mag-volunteer dito 1 to 2 days? Pakita ko lang sa inyo anong kaya kong gawin. Yes. Anong kailangan niyo? Ganun, diretsahan. Yeah. So, may value yon. May value. That's a really Canadian way. That's the Canadian That's way. the Canadian So, way. puntahan to mo adapt yung on that. yung office na gusto mo, research mo ng konti. Puntahan mo, hanapin mo kung sino yung in charge doon sa hiring or kung sino doon ang nangangailangan ng tao. Yeah. Oo. Kaya, Wow. ang galing, di ba? Oo. Sa Pilipinas, medyo mahihiya-hiya ka pa. Oo, Basta at ganun saka, Parang dating hindi lang dito- sa night, tsaka yung ang dating sa atin, This, wala kang appointment. Wala ka ng mga appointments. Pumila ka, mga ganun. Pumila ka. Pumila ka. Parang ganun. Pero sa dito, kanila. ganun sila talaga. Nakakakita ako In ng mga fact, ganyang tao. they appreciate it. Yeah. Maybe they see the Ganun. confidence in you, no? Tsaka yung, The confidence, yan. yung porsigido Tsaka- silang magkatrabaho. Tsaka yun, talaga. parang ready ka naman to demonstrate kung ano yung kakayahan mo. So may resume ka, and then yun nga. Tsaka hindi naman sila mamimilit kung sabihin mo, sa ngayon wala kami kailangan. Pero akin na yung resume mo, at least Resume mo lagay ko there. dito. Pag kailangan ka namin, we'll just call you. Yeah, Parang you ganun. mentioned the readiness. So, Yeah. how did you prepare for the interviews? For the interview, pinapunta ako doon, tapos tinanong, ano yung dati mong trabaho? So, wala naman ako ibang masabi kundi yung trabaho sa court. Kasi yun naman ang trabaho natin nung gumraduate tayo ng college. So, sabi ko, I graduated as an IT, ganyan. And then, pero dito ako nalinya sa legal field. And, so marami kang nakakahalubilong tao, sabi nila. Yes, lahat ng klase ng tao, all people from all walks of life, parang ganyan. Nakahalubilo ko naman na, and pinag-sample ako, ano yung situation na na-encounter mo, na-solve mo naman, kumbaga. And then kung hindi mo ma-solve, ano ang Right. gagawin Standard mo? questions Ano yan. yung Yes. star? You have to state the situation. Alamin mo yung situation. Yes. The Tatanungin task ka na nila. binigay sa'yo. How did you act on that? And what was Yes. the result? Yes, no? yun. So, anong sinabi mo? Kasi pagka nagtatrabaho ka sa court, may mga tao, syempre hindi maiiwasang magreklamo, Yes, magalit, minsan sa situational. setting ng hearing. Yes. So, we were able to deal with that naman properly and politely, kumbaga. So, yun, yung mga ganong tao, madali naman So in silang... effect, parang sa Pilipinas din, with pleasing personality, di ba? Sa atin, lalagay mo lang yun eh, with pleasing with personality. Pero pleasing dito, kailangan somehow i-demonstrate mo yun i-demonstrate na mo meron kang na pleasing personality. You can deal with different kinds of people. Tapos tatanungin, ano nangyari nung ginawa mo yung ganun? Okay na siya. Natanggap na niya na ganito yung sitwasyon. Yeah. Ayan, yung mga ganong bagay. Kaya,
Una, nag-i-struggle ako kasi sabi ko, ang dami ko na pagdaanan, alin doon ang ikukwento ko. Ganyan. Ayan. Pero eventually, nakuha naman. So, happy That's tayo. good. Kasi for some, no, yung nagsasabit ng mga resume, tapos may photo, nakalagay, ang sasabihin ng officer, no face value. So, bawal yun. Bawal yun dito. Yeah, bawal yun dito. Kaya, So, as you go along with the other jobs, paano mo tinrate ang bawat isa ng with the kind of interview? Each. Tatlo meron yun kasi iba-iba. Yeah. Merong isa ang tinanong sa akin, ano yung maganda mong ugali? At ano yung pangit mong ugali? So, naging honest ako. Okay. My kindness. Sabi kong ganyan. Pero, disadvantage din siya. Kasi Yeah. kind ka eh. Totoo yan. Pero minsan talagang disadvantage din Tama siya. yan, pa naman So, ako. naging honest naman ako sa gano'n. Natanggap naman ako. Okay. Kaya, okay na rin. Kasi, dito naman gusto nila honest ka eh, sa Yeah. mga sagot mo. Importante sa kanila yung honesty talaga. Kaya Ikaw, Sir Jake, meron ka rin bang, ikaw nag-hire eh? Oo, si Sir ang nag-hire. Reverse natin. More on lang naman ako, parang ako yung filter lang naman. Siyempre yung ultimate hiring dun sa boss talaga, yung may-ari. Pero more on ako yung, tsaka sasabihin na lang din naman nila, naghahanap tayo ng ganito, ganyan. So medyo finifilter ko na rin para sa kanya. So ako lang yung nag-a-assist. Nag-a-assist. Ayan. Pero dito yan, no? Multiple jobs is okay. You can work Multiple as jobs. many as Yeah, totoo yan. as many as as you kaya want. ng O katawan. walang limit. Hanggat kaya mo. Yeah. And it will No show one's naman din stopping doon sa trabahong ginagawa mo eh. Right. Kung kaya mo pa o hindi. Magre-reflect yun doon. Ang kagandahan lang dito, pwede mong palahin ang pera ng Canada. Ay. Ito na yung living example. Ay, sana magkatotoo yan. Sana Yeah. magkatotoo. Ayan. So, masayang kumita dito kasi syempre pag pinadala mo sa Pilipinas, medyo malaki yung value niya. Tsaka talagang pinaghirapan mo. Kumbaga, hindi ka nepo baby. Ganyan. Ayun lang. And yun, masaya ring makitungo sa iba't ibang lahi. Talagang marami kang matututunan. Tsaka yung pagkain. Ayan. Yeah. Marami kang matatry. Yan. Pero mas nakakamiss syempre yung pagkaing Pinoy. Iba pa rin, no? At Iba pa rin. Yeah. Iba yung mga support na nakukuha natin sa iba't ibang organisasyon, no? Yes. Pwede rin kasi, like yung sa kanya, sa APO organization niya, pwede mo ring bumuo doon sa church organization, mga Church ganun. organization. Other than your friends network, yun ganun. Basta importante, try to build a network, mas lawakan nyo, mas mabuti. So yun po talaga network. The key, no? Yes, Yun ang network key. is the key. Yun ang secret. So kahit sa ating mga Pilipino, ganun pa din. At yun nga, medyo one step forward tayo kasi hindi tayo sanay, nga hindi tayo diretsahan, pero dito pala kailangan yun. So last, siguro bago tayo magtapos, Mag-wrap up, yeah. yung kwento ko lang, yung one time nagtrabaho din ako sa isang malaking institution, isang malaking bangko dito, yung TD. Yan, kwento ko ng konti para at least dagdag kaalaman din. Yes. Paano naman ako nakapasok doon? Yes, So sige. merong mga programa din. Ang Canada, kaya nga ang Canada talagang napaka-efficient, well-structured. Meron silang mga program specifically for professionals na na-train sa abroad. Foreign trained professionals ba ang tawag doon? Or something like that. Yeah. Meron silang program doon na nakikipag rin sila, tie up sa mga kilalang mga companies para kung meron sila mga pangangailangan, ito, foreign trade, baka gusto nyo to, parang ganon. And then nabibigyan ng articling position, parang internship, tawag natin doon sa internship. So short period siya, in my case, mga 4 months. Para mag-gauge ka rin nila. And ikaw din, may opportunity ka niya. Pakita mo yung kakayahan mo, di ba? Yeah. Sabi mo magaling ka. This is Ang the dami-dami time, mo sinasabi mo magaling ka sa show resume. your Ginandahan worth. mo lahat-lahat. Ngayon, pakita. Parang ganun. So at least nagkaroon ka ng ganung Lalo na opportunity. pagka sinabi mong hardworking ka. Kailangan talaga Exactly. hardworking ka. Hardworking ba talaga? Tingnan natin. So anyway, yun yung purpose nun. So yun yung kagandahan nito. So yung iba, at least malaman nyo na may ganung program. Ngayon nga, sobrang successful nun, to be honest, na-overwhelm yung program na yun. I haven't checked kung nandyan pa siya or ano nangyari sa kanya. Pero malaking bagay yon at least para sa amin na may ganong program. And then yon sa TD, iba-iba nga ding lahi ang nakilala ko doon. Tapos yun, doon ko natutunan na pag may mga okasyon, kasi madalas pag mga ganyang organization, maya may mga events di ba? And then doon pala talaga nga,
talagang inunudge ka nila na umikot ka. Kailangan ka. Kausapin mo yun. Ganun. Kausapin mo yun. Which is, masyasya ka kasi hindi tayo sanay doon. Parang nahiyain tayo, di ba? Parang ganun. Yes. Mga iba-ibang lahi pa. Pero ganun pala talaga. I mean, makipag-chit-chat ka for a few minutes, kilalanin mo siya magtatanong din sa'yo. Anong ginagawa niya, etc. etc. So, ganun pala talaga. Ang kalakaran dito, Yes. Be ready. Be ready for that. And masanay na tayo sa ganun kasi nga, well, if you want a job, yun ang kailangan mong Yun ang gawin. kailangan. Adapt. Kung ayaw mo nun, yun nga, mag-isip ka na, is either hanap ka ng ibang network mo, ibang connection, or Tsaka huwag tayo baka mapili hindi, sa job. hindi para sa iyo ang Canada, baka ganun. Yes. So, mag-isip Tama ka. yun. Dito Mapili. kailangan hindi ka mapili sa trabaho. Isa pa Kung gusto yun, mo oo. talagang kumita Yun ng nga, pera. As we mentioned before, walang discrimination Yes. pagdating sa Hindi, trabaho. walang Walang inferiority. mababang trabaho Walang dito. mababang. Pare-pare. Don't feel inferior. $1 is the same $1 regardless of Yes. paano mo siya kinita. Like, don't feel inferior kung ito lang yung job mo. Basta maka-join ka lang sa work. Yeah, makakumita ka. That's the goal naman eh. Yung kumita ka, masuportahan mo yung sarili mo, and then yung Tsaka, mga... ang bansa, at saka yung culture ng Canada, gustong-gusto nila yan. Actually, ini-empower ka nga na makapagtrabaho ka. Yumaman ka ng yumaman hanggat gusto mo, ganun eh. Yeah. As long as kinita mo nga ng malinis, Yes. nagbabayad ka ng tax mo, etc. The more earnings, the more Mga taxes. ganun. Pero gusto ka nilang umasenso. Yes. Yun ang nakikita ko dito na talagang yung gobyerno, yung sistema, Support. talagang binibigay na sa'yo lahat ng opportunity para umasenso ka. Nasa sa'yo na lang kung iti-take mo yung totoo opportunities na yun, di ba? Pang episode natin, tatalakayin naman natin yung mga na-mention natin kanina, no? Yung mga cultural Mga fit. culture, yung mga- We can dive deep into Yes. that next time, no? Sana marami kayong natutunan. Baka naman, Ma'am Jen. Nabati po natin yung ating mga manonood. Shout out. Shout out, May pa-shout out. Shout out request pa tayo. Yung mga ka-member po natin sa Alpha Phi Omega na laging nanonood, maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat. Maraming salamat din. Sa mga naibigay mong mahalagang information and Yes, tips, no? very helpful po. Yes. Sana nga po makatulong at saka mag-comment po Inform kayo. po Let us natin. know what you think. Yes. Kung may questions kayo. Kung may mga topic Let us kayo know. na Yes. gusto nyo talakayin namin, Or kung may mali kayong nakita sa mga sinabi namin, let us know Pwede din rin para naman. mai-correct natin. So, yun nga, tao lang tayo. Minsan nagkakamali din. yes po. Yeah. So, yun po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Napag-usapan ngayon, naway nakahatid kami sa inyo ng mahalagang information, tips, no? Para makapag-join kayo sa workforce dito kung anong dapat gagawin sa inyong mga resume and all that. Sana nabigyan namin kayo ng mga tips about that. Hanggang sa susunod po, ako si Josephine Bacani, kasama si Jennifer Bagisabel at si Attorney Jake Aguilar, ang ating magaling na abogado. Hanggang sa susunod! Thank you. Until next time po. Next time po.